Hinampas ng alon ang bangka at halos lumubog na. Samantalang tulog si Jesus sa hulihan. Ginising nila at sabi nila, "Guro, halos mamamatay na tayo at baliwala sa iyo." Pagbangon, inutusan niya ang hangin, "Tahimik, huwag kang kumibo." Welcome to my channel, ang Kuya Nandinghen. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 4, verses 35 to 41. Kinahapunan ng araw na iyon, sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa kabilang ibayo." Kaya iniwan nila ang mga tao at namangka silang kasama ni Jesus sa bangkang inuupuan niya. At may iba pang mga bangka na kasabay nila. At nagkaroon ng malakas na ipo-ipo. Hinampas ng mga alon ang bangka at halos tumubog na, samantalang tulog siya sa kutson sa hulihan. Kaya ginising niya siya at sinabi, "Guro, halos mamatay na tayo at baliwala sa iyo." Pagbangon niya, inutusan niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Tahimik, huwag kumibo." Nabawasan ang hangin at nagkaroon ng ganap na kapayapaan. At sinabi niya sa kanila, "Napaka tatakot ninyo. Bakit? Wala pa ba kayong paniniwala?" Ngunit lalo silang nasindak at nag-usap-usap, "Sino ito na pati hangin at dagat ay sumusunod sa kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan, dumadating sa buhay natin ang mga bagyo. Katulad nga nito, sa panahon ni Jesus, panahon ng mga apostoles, kasama nila si Jesus. Kaya lang, nakita nila na natutulog lang. Kaya nag-alala sila. Sabi nila, "Guro, halos mamatay na tayo at baliwala sa iyo." Parang sinisisi si Jesus na ang lakas-lakas na ng alon pero nakatulog pa siya. Kaya ang ginawa ni Jesus, pinatahimik niya ang hangin. Sabi niya, "Tahimik, huwag kumibo." At ang tanong ni Jesus, "Napaka tatakot ninyo. Bakit? Wala pa ba kayong paniniwala?" Napakagandang tanong ito ni Jesus. Samantalang ang kanyang mga alagad ay matagal na niyang kasama at marami ng mga himala na dumating sa kanila. Pero nakalimutan nila na si Jesus ang kanilang kasama at may kapangyarihan na pahintuin ang malakas na alon. Ganito din sa ating buhay. Ang alon ay simbolo o ang bagyo ay simbolo ng
mga kaguluhan sa ating buhay. At minsan nakakalimutan nating tumawag sa Diyos. Nakakalimutan nating humingi ng tulong sa Kanya. Parang ang datingan ng iba, sinisisi pa natin ang Diyos sa mga trahedya, sa mga nangyayaring krimen, sa mga nangyayaring aksidente sa ating buhay. Pero napakahalaga sa gitna ng pagsubok ay ang Diyos ay kasama natin. Isang napakagandang aral na magandang pakinggan natin at isang bulong ng Diyos sa atin. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong matakot dahil sa gitna ng unos ay kasama natin ang Diyos at kasama natin na Siya ang bahala. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan at nagbibigay ng kaginhawahan. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong halimbawa na kami ay minsan ay dumadanas ng bagyo sa aming buhay. Sana'y patuloy kaming magkaroon ng pananampalataya na matatag at palaging nakasentro sa iyo. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.